ang katunayan, pangatlo sa balita. Pero ang katotohanan daw, unang-una sa korupsyon sa buong mundo ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga ako, mga kapatid, mas gusto ko pa sana bilhin na ng China nito o bilhin na ng Amerika ang Pilipinas para Amerikano ang maghari sa atin. Para sa ganon, mabawasan man lamang ang paghihirap ng mga Pilipino. Kasi itong mga tarantadong mga Pilipinong nakatugaw sa gobyerno natin, kapwa Pilipino pinapahirapan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Unang-una, gusto ko pong bumati sa lahat po ng mga nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Maging sa mga kaibigan natin na tutol sa ating pinapalabas dito sa ating programa, gaya halimbawa yung mga kaibigan nating mga Katoliko na tinututulan po natin yung kanilang katuruan, ganun din yung ating mga kaibigan na mga Iglesia ni Cristo. Ito mga kaibigan ay ayon lamang po sa Biblia, hindi po ito personalan. At salamat din sa inyo, no? Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po mga kaibigan ay mag-aral po tayo na yung Biblia lang, mga kababayan, ano? Kung ang paniwala po ninyo ay tao si Kristo, ang paniwala naman namin ay si Kristo po ay Diyos, magpalitan lang tayo ng mga talata, sana hanggang dun lang, no, mga kaibigan. Ang isa sa gusto ko pong bigyan ng pansin na basahin, mga kaibigan, ito'y galing po sa ating kaibigan na miyembro po, siguro ito, ng Iglesia ni Cristo, si kaibigan Rex Castro. Komento po niya ito sa ating Facebook page. Sabi niya, anong kinalaman ng talata ibinigay mo sa pagkatao ni Kristo? Brad, bobo ka talaga. Noong sabihin ni Kristo na tao siya sa 1:8:40, nagsinungaling ba siya? At ikaw ang tama, Brad? Kanino ako maniniwala, Brad? Kay Kristo o sa kabobohan mo? Sino sa inyo ni Kristo ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o si Kristo? Paano yung unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5? May pakialam pa ba si Abraham? Inililigaw mo ang tao, Brad, at nilalabo mo ang malinaw. Yun po yung kanyang komento sa atin, mga kaibigan, dahil sinasabi natin na si Kristo po ay hindi po talaga tao, kundi siya po ay Diyos. So, ang kanyang komento, sabi niya, sino ba yung sinungaling? Sino ba dapat yung patunayan o paniwalaan? Ikaw ba o si Kristo na nagsasabing siya ay tao? Sino sa inyo ang sinungaling? Bago ko po bigyan ng komento po ito, mga kaibigan, may isang video po na gusto kong iparinig sa inyo. Ito tungkol po sa kung paano na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Na si Kristo po ay hindi lamang po nagmula kay Maria at hindi lamang po nag-umpisa si Kristo nung ipinanganak si Maria, mga kaibigan. Kundi bago pa ipanganak ni Maria ay mayroon na pong dating kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating pag-aaralan dito, mga kapatid, at isang video po ng ating kapatid na Eli ang gusto ko pong iparinig sa atin bago po tayo magbigay ng komento sa kanyang comment sa atin at tanong, mga kaibigan, no? So, narito po ang video ng ating kapatid na Eli. Ang katanungan ko ito po, di ba nung lalaki ng Diyos ang anghel, mga tao, wala pong nakakakita sa kanya? Ayun po, pag nanalangin po tayo, bakit Ama, ganun pang gagamitin natin? Ibig sabihin lalaki po. Ngayon, kung namali naman po tayo ng pagtukoy kasi lalaki, o kung siya naman ay babae,
Nung ipanganak po ang Diyos, yung si Kristo, naglihi din po ba siya? Ganun. Ang Panginoong Jesus, bahagi ng Ama. Bahagi siya. Nasa dibdib siya ng Ama. Nasa dibdib. Nasa sinapupunan siya ng Ama, sabi sa Biblia. 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak ng katutubo nasa dibdib o nasa sinapupunan. Yung sinapupunan dyan, hindi tiyan. Kung titingnan natin sa Griego, yan ay yung dibdib. Nasa kalooban ng Diyos. Ayun. Bosom. Ayun. Ngayon, yung anak na nasa sinapupunan ng Ama, inilabas ng Ama. Parang ganito si Eva galing sa tadyang ni Adan. Hindi naman sa tiyan galing si Eva Akala nun ng mga iba, lahat ng tao galing sa tiyan. Si Eva nga hindi galing sa tiyan Kinuha ng Diyos yung tadyang niya, ginawa niyang isang tao na babae. Basahin natin ang 2:21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Maliwanag, si Eva hindi galing sa tiyan. Si Eva galing sa tadyang ni Adan. Nagawa ng Diyos na babae, galing sa tadyang ni Adan, si Eva. Kaya kapatid, hindi ibig sabihin pagka ipinanganak ng Diyos, ang ibig sabihin nesesaryo na nagbuntis ang Diyos, lumaki ang tiyan, tapos nag-labor, pinanganak yung anak. Hindi ganon. Pwede niyang magawa sa kanyang kapangyarihan na maipanganak ang ating Panginoong Kristo na hindi siya nagbubuntis na parang babae. At huwag kang magkaroon ng kaisipan na, paano mangyayari yun? Lalaki siya, paano siya nagbuntis? Hindi ang lahat ng panganganak ay kailangan ng pagbubuntis. No? Yung ang yelo, pinapanganak yun Kung Biblia pag-uusapan natin, ang yelo, pinapanganak 38:28 ng Job. May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Bahay yelo. Sa kanino nang galing? Ba't nagkaroon ng yelo? Sabi ng Diyos, tinatanong niya si Job. Paano nabubuo ang yelo? Kasi nung panahon ni Job, hindi pa alam yun Pero ngayon, alam na ng mga teknisyan nyo kung paano gagawa ng bahay yelo. Ang bahay yelo, doon sa loob ng freezer. No? Ngayon, alam na yun ng tao. Pero nung panahon ni Job, hindi niya alam kung paano nabubuo ang yelo. Kaninong bahay bata nang galing ang yelo? Tinatanong siya ng Diyos. May ama ba ang ulan? Hindi kayang ipaliwanag ng tao nung araw, pero ngayon kaya na. Ang ibig sabihin, bawat bagay na nangyayari, mayroong dahilan scientifically and spiritually speaking. Pero hindi lahat scientific. Hindi lahat maipapaliwanag ng siyensya. Merong mga pangyayaring spiritual, kagaya ng pagkapanganak sa Panginoon Kristo. Bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nilikha ang alinmang bagay, inilabas na siya ng Diyos. Kaya ang termino, ipinanganak. Pero sa Biblia, inilabas siya. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Doon, maliwanag na yung karunungan ang nagsasalita sa talatang ito, yun ang ating Panginoong Jesus, yung anak ng Diyos.
Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Yung salitang nailabas, katumbas nung naipanganak. Ayun. Nailabas siya mula sa sinapupunan ng Diyos, binigyan siya ng kalagayan bilang anak. Ayun. Ngayon, nung sabihin ng Diyos sa araw na ito, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin nun naglihi ang Diyos, tapos ay nagbuntis, tapos naglabor, parang babae, hindi. Ibig sabihin nun, inilabas siya ng Diyos mula sa kanyang sinapupunan, mula sa kanyang dibdib, mula sa kanyang kalooban, ay inilabas niya yung anak na siyang naging ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ako'y nailabas. Ayun. Sana naunawaan mo, kapatid, ang aking sagot sa iyong tanong. So yan po, no, mga kaibigan. So ibig sabihin, hindi po lahat ng mga tinatawag ng Diyos na anak na ipanganak ayon sa gaya ng pagbubuntis. Yung mga anghel tinatawag ng Diyos na anak ng Diyos, pero hindi natin alam kung paano sila naging anak ng Diyos. Pero hindi niya pinagbubuntis. Kasi si Eva man, tinatawag din anak ng Diyos si Adan, tinatawag ding anak ng Diyos tayo, tinatawag ding anak ng Diyos. Pero hindi tayo ipinagbuntis ng Diyos. Si Eva nga, hindi na ibuntis hindi po ipinagbuntis. Si Adan, hindi rin ipinagbuntis, mga kaibigan. Wala silang ama, wala silang ina. Pero lahat ng bagay dito sa daigdig, ang Diyos po ang ama ng lahat ng mga bagay. Hindi po naman kayo tutol dyan, mga kaibigan. Kaya lang, sa lahat ng mga nilalang na naging anak ng Diyos o tinatawag na anak ng Diyos, si Kristo po ang pinakapanganay. At si Kristo rin ang pinakakaiba sa lahat ng bagay. Kasi si Kristo po mismo galing sa sinapupunan ng Ama, mga kaibigan. No? Galing mismo sa sinapupunan ng Ama, iniluwal ng Ama. Pero hindi gaya sa ating iniisip na ipinagbuntis niya, tapos naglihi, and then may nagpartera sa kanya. Utak ng tao yon. Hindi po ganon. Hindi lahat ng mga ipinanganak o hindi lahat ng mga tinatawag na anak ng Diyos ay ipinaglihi katulad ng pagkapanganak natin sa tao, mga kaibigan. Tayo nga ipinanganak sa spiritual na kapanganakan, ipinanganak tayo ng Diyos, pero hindi tayo ipinagbuntis ng Diyos. Ang gusto ko lang ipunto dito, mga kaibigan, sa lahat ng mga nilalang, si Kristo po ang pinakapanganay at siya yung pinakakakaiba sa lahat dahil siya mismo bahagi ng Ama, iniluwal ng Ama. Kung bahagi po siya ng Ama, naturalmente, Diyos siya kasi bahagi siya ng Diyos Tulad yung bayabas, lahat ng mga parte ng bayabas, lahat ng mga bahagi ng bayabas, yung dahon ng bayabas, yung puno ng bayabas, yung bunga ng bayabas, yung ugat ng bayabas, ang tawag lahat doon ay bayabas. Ganon din ang Panginoong Hesukristo. Como siya ay bahagi ng Ama, bahagi ng Diyos, anak ng Diyos, siyempre natural, Diyos din siya. Mga kaibigan, sabi nila, isa lang ang tunay na Diyos. Wala namang problema doon kasi si Kristo galing doon sa iisa na Diyos. Isa lang naman sila wala namang tutol doon, mga kaibigan, mga babayan. Kaya, mali po na ang sabi ng mga iglesia ni Kristo ay tao lang si Kristo, hindi siya Diyos. Paano hindi siya Diyos? Galing mismo sa kanyang dibdib, sa bosom, sa sinapupunan. Bahagi mismo. Hindi nyo naman mapapasinungalingan yan mga kaibigan. Dahil si Kristo mismo, si Kristo mismo, sabi kasi ng mga iglesia ni Kristo, mga kaibigan, sabi nila, si Kristo daw, nagmula lang o nagsimula lang nung ipinanganak ni Maria. Ito, tandaan po ninyo, mga kaibigan, hindi tayo tutol na yung katawang tao ni Kristo, yung laman, yung katawang tao niya, tao yon. Tao talaga yon.
At yon ay nagsimula lang nung ipinanganak ni Maria. Pero yung totoong Kristo, yung tagapagligtas, yung Mesaya, na inutusan ng Ama mula sa langit, hindi po yun nagmula, hindi po yun simula lang nung pinanganak ni Maria. Matagal nang may kalagayan si Kristo. Bagamat yung una niyang kalagayan, hindi po laman, hindi po tao. Bakit kasi yung mga iglesia ni Kristo, mga kaibigan, ayaw nilang tanggapin yan? Sabi nila, panukala lang, kaisipan. Paano naging kaisipan? So, ibig bang sabihin, yung sinabi ni Kristo dito po sa, basahin natin, mga kaibigan. Nung sinabi niya dito po sa libro po ng John, chapter 6, dito sa verse 62, nung sinabi po ni Kristo na meron siyang dating kinaroroonan nung una o kalagaya. Kung sabi po ninyo ay kaisipan, gusto kong basahin, mga kaibigan. Sabi po ni Kristo mismo nagsabi dito, no? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang alin? Ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Bago po nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, galing mula sa langit, inutusan ng Ama. Kasi galing siya sa langit Yun ang una niyang kinaroroonan. Kung ang kinaroroonan niya ng una doon sa langit ay kaisipan, mga kaibigan na Iglesia ni Kristo, so ibig bang sabihin, itong sinabi ni Kristo na, ano nga kung makita ninyo na umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, kung kaisipan yung kinaroroonan niya ng una, ibig bang sabihin, bumalik siya bilang kaisipan ng Diyos? Pero hindi po, mga kababayan, hindi po. Mayroon na pong kalagayan ni Kristo bago po siya nagkatawang tao. Kasi siya ang panganay sa lahat. Hindi nyo naman kayang baliin yan na siya yung panganay. Yung panganay, ibig sabihin, meron ba panganay? Meron ba nagtao? Meron bang nilalang na anghel? Meron bang nilalang na langit? Nag-umpisa ba? Sumunod ba ang langit? Sumunod ba ang mga anghel? Sino ba yung mga sumunod? Na walang naunang nilalang o walang naunang na-produce? Ang Diyos po mismo nagsabi. Si Pablo sabi niya, si Kristo ang panganay sa lahat. Hindi may papanganak o hindi po lalalangin o hindi po magkakaroon ng pangalawa kung hindi mauna yung una. Nakuha nyo ba yung punto, mga kapatid? For example, ito yung una. Pwede bang magiging una ito kung wala itong kalagayan? Pwede bang ito yung pangalawa? Mayroon lang kalagayan yung pangalawa. Yung mga anghel, yung langit o yung lupa, mundo. Pwede bang malalang yon? Pwede bang magkaroon ng kalagayan yon? Pangalawang kalagayan kung wala yung nauna? Si Kristo yung una Una sa lahat ng mga nilalang. Mga kaibigan at mga kababayan. At ang napakaganda pa rito, mga kapatid, si Kristo hindi lang basta-basta una sa lahat. Dito po sa Colosas 1:16. Ganito ang sinasabi. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Sa 17, sabi dito, at siya'y si Kristo, una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Pwede ba magkaroon ng pangalawa at nabubuhay pa kung wala pa yung Kristo, mga kaibigan? Kung wala pang kalagayan ni Kristo? Paano naging una? Sa unang kalagayan kung kung wala siyang kalagayan. Si Kristo po nagsabi, meron siyang dating kalagayan. Kaya nga sabi niya, babalik siya sa dati niyang kalagayan. Diyos po si Kristo, mga kaibigan. Pero hindi tayo tutol na si Kristo po ay tao, yung kanyang laman. Ngayon, sabi ng ating kaibigan na nag-comment,
na pinagwikaan pa tayo ng hindi po maganda, no, mga kaibigan. Pero okay lang yan kasi Biblia lang naman ang ating pinag-aaralan dito Basahin ko ulit. Sabi niya, anong kinalaman ng talatang ibinigay mo sa pagkatao ni Kristo, Brad? Bobo ka talaga. Sabi niya, bobo daw tayo, mga kaibigan. Nung sabihin ni Kristo na tao siya sa 1:8:40, nagsinungaling ba siya at ikaw ang tama, Brad? Hindi po nagsinungaling si Kristo nung sinabi niya tao, kasi yung nagsasalita, yung nagpapatunay, si Kristo po yun, yung nagsasalita, yun po si Kristo bakit siya, di tao siya? Kasi yung laman niya, tao yun, yung nagsasalita na laman, yung nagsasalita. Yung espiritu, hindi mo naman mapapakinggan yung kanyang sasabihin Pero yung mismo nagsasalita, sa panahon na yan na nagpapatotoo ng katotohanan, tao talaga yon, tao yung nagsasalita Pero ibig bang sabihin, siya ay tao at hindi na siya Diyos? Hindi, wala naman sinabi dyan sa 8:40 na ako'y tao at hindi ako Diyos. Wala naman Wala naman, mga kaibigan. At saka sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5, yung sinabi ni Pablo na may iisang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Tutol ba tayo doon? Hindi. Nagsinungaling ba si Pablo na sinabi niya si Kristo ay tao? Hindi. Pero ang tanong doon, bakit siya naging tao? Bakit siya tao? Kasi kailangan ng tao para mamagitan sa Diyos at sa tao. Kung espiritu o sa Diyos, o yung kanyang pagka-Diyos, pwede ba maging tagapamagitan? Kasi ang kanyang ginawa nung siya ay naging tagapamagitan ay kailangan ng laman at dugo para ihandog Dito sa libro ng Hebreo chapter 9 sa verse 22. Ganito po ang sinasabi po ng talata. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliwanag Kung walang mabuhos na dugo, ay walang kapatawaran. Kaya si Kristo mula sa langit, inutusan ng Ama, nagkatawang tao para magkaroon siya ng laman, magkaroon siya ng dugo, dahil yung kanyang dugo, yun yung magiging handog upang maging tagapamagitan, pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan siya nagkatawang tao. Mga kaibigan, yung kanyang laman, hindi tayo tutol doon na tao. Kaya, yung tinanong mo na, yung bang katawan ni, yung ba sinabi ni Kristo na siya ay tao, nagsinungaling ba siya? Hindi siya nagsinungaling. Bakit? Siya yung nagsasalita. Sino ba yung nagsasalita? Di ba yung tao? Yung kanyang pagkatao, yung kanyang laman, di ba yun po yung nagsasalita? Yun po yung nakita ng mga ng mga Hudyo. Kaya nga gusto nilang patayin dahil namamatay yung laman. Ano ba yung namamatay na gustong patayin? Di ba yung laman? Yung kanyang pagkatao. Yung kanyang espiritu, mapatay ba nila yon? Yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang espiritu, pwede ba yung magsalita? Mga kaibigan, mapapakinggan, makikita mo ba yan? Kaya natural, yung nagsasalita, tao na nagsasaysay. Talaga naman tao yun Hindi naman tayo tutol doon. Ano problema doon? Di dalawa na ang Diyos mo. Kung Diyos pa si Kristo, Diyos ba ang Ama, di dalawa na ang Diyos mo. Wala tayong problema kasi si Kristo nanggaling sa piling o bahagi siya ng iisang Diyos na tunay, bahagi siya, parte siya. Iisa yon. Ano naman problema doon? Ipinanganak ng Ama, iniluwal ng Ama. Gaya yung anak mo at ikaw. Di ba, yung anak mo at ikaw dati, iisa lang yon. Ikaw yon. Pero nung inilabas mo, naging tao. Naging tao.
Naging isang tao. Problema ba doon? Dati naman, iisa lang, tulad ni Adan at saka si Eva. Yung Adan, iisa lang. Kinuha ng Diyos yung kanyang tadyang. Inilabas mula sa katawan ni Adan. Ginawang Eva. Ibig ba sabihin, iba na siya. Iba na, hindi na tao yon. Hindi, tao pa rin yon. Si Eva, tao pa rin kasi galing siya sa katawan ni Adan. Dahil si Kristo, galing mismo sa katawan ng Diyos, bahagi ng Diyos, hindi siyempre natural, ano ba namang pag-iisip? Ay, nako mga kaibigan, mga kababayan, no? Yun po yung aking sinasabi, mga kaibigan, na dapat sana ito maunawaan po ninyo. Pero ayaw man tanggapin ng mga kaibigan natin na Iglesia ni Cristo, wala tayong problema doon. Mga kaibigan, wala tayong problema doon kasi mayroon silang sariling tinitindigan. Pero kung para sa mga taong naghahanap ng katotohanan, kung ano po ba yung tama, ano po ba yung totoong nasa Biblia, alam nyo mga kaibigan, makita naman yan kahit walang mangyaring physical o face-to-face na debate, makita mo naman yung katotohanan Kasi minsan, kung yung debate kasi minsan may pandaraya dyan May pandaraya dyan. Kaya, makita mo yung totoo kahit walang debate na personal o face-to-face. Kung talagang naghahanap ka ng katotohanan, makikita mo yung katotohanan. Si Kristo po ay hindi po siya dati tao. Siya po ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya. Bumaba siya. Bumaba. Galing mula sa langit. John 6:38. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ano ba yung kalooban ng nagsugo sa kanya? Maging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Upang ang lahat ng mga tao na ibig ng Diyos na maligtas ay mangyari sana. Yun ang ibig ng Diyos. Kaya nga inutusan niya yung kanyang anak mga kaibigan. Inutusan niya yung kanyang anak upang tagapamagitan. Ano gawin niya? Siya yung naging tagapamagitan. Nasa gitna. Hindi si Maria. Hindi si Maria, mga kaibigan. Hindi si Maria ang, si Bo Sanchez, mas delikado yun, mga kapatid. Kasi sabi niya, si Maria daw, ang rule niya, ay siya yung maging tagapamagitan, maglapit sa iyo, ikaw at sa Diyos, si Maria daw. Mas tarantado namang aral yon, mga kaibigan. Ni Bo Sanchez. Mali po yun Mali po yun, mga kababayan. Hindi po totoo yun. Kasi, si Kristo lamang po ang naging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang kinalaman si Maria. Naku po. Ito naman mga iglesia katolika, kung mag-comment sila, mga kaibigan, ay grabe din Grabe din ang kanilang pag-comment mga kaibigan, ang sabi po nila, iglesia katolika daw ang nag-compile. Iglesia Katoliko daw ang may-ari ng Bible. Paano naging may-ari ng Bible? Diyos ba ang Katoliko? Ang Biblia po, salita ng Diyos, galing sa Diyos yan. Tapos angkinin mo na yung Biblia sa iyo, galing sa iyo. Pagmamay-ari mo, kung walang Katoliko, walang Biblia. Ano bang klaseng nako mga kaibigan, mga kababayan. Napakalinaw po, yung Biblia po, salita ng Diyos, galing sa Diyos. Wala pang Katoliko, mayroon na pong Biblia, tandaan nyo yan. Claim kayo ng claim. Napakakapal naman ng itong mga Katoliko na ito, mga kaibigan.
na kanilang claim na kung wala daw Katoliko, walang Biblia. Kayo ba ang Diyos? Ang Diyos dito sa sanglibutan pwede. Kasi kayo naman ang naghahari dito sa sanglibutan eh. Kasama nyo naman ang sanglibutan eh. Di ba kayo ang bida dito sa sanglibutan? Kung ang taga-sanglibutan, iibigin niya ang kanya. Di ba mahal na mahal kayo ng sanglibutan? Wala ngang laban ang sanglibutan sa iyo eh. Mga kaibigan eh. Pero kung hindi ka taga-sanglibutan, kalaban mo ang sanglibutan. Kayo ang Diyos dito sa sanglibutan eh. Di ba ganon? Di ba kayo ang Diyos dito? Kayo ang naghahari sa buong sanglibutan eh. Pati mga hari, presidente, gobyerno, pinapakialaman nyo eh. Dinidiktahan nyo eh. Kaya yung relihiyon, mga kaibigan, na nakikialam sa gobyerno at dinidiktahan, alam naman po natin, ang gobyerno natin, napakademonyo na eh. Ang gobyerno natin ay sinakop na ng demonyo, ng espiritu ng Satanas. Mga kaibigan, kapag pinapakialaman mo at kasama mo ang relihiyon na yon, mga kaibigan, delikado yan. Mag-isip po kayo, mga kapatid. Tandaan nyo, ang relihiyon na sumasakay sa gobyerno, may hula yan eh. May hula yan. Doon po sa Revelation chapter 17. Verse 1 hanggang sa pababa. Patuloy. May isang organization na nakasakay doon sa hayop. Alam naman po natin, ang rene-represent ng hayop ay ang gobyerno eh. Gobyerno eh. Mayroong relihiyon, nakasakay. Kaya yung mga relihiyon na nakasakay lagi sa gobyerno, delikado yan. Baka kayo yung katuparan ng Kaya hindi po pwede makikialam ka eh. Bakit ka nakikialam? At ikaw pa ang mas naghahari, nangingibabaw doon sa gobyerno, abay talaga nakasakay ka. Ikaw yung nasa taas. Minsan kasi yung nakasakay sa literal na hayop, katulad yung baka, kamelyo o kalabaw, kapag nakasakay ka, minsan, yung nakasakay, siya yung nasusunod minsan eh. Katulad yung nakasakay sa kotse, yung driver. Di ba, kung saan gusto dalhin yung nakasakay, yun ang pupuntahan ng kotse o yung kalabaw, yung kalesa, karo. Di ba? Ang nasusunod ay yung nakasakay. Minsan kasi ganun ang nangyayari sa gobyerno natin eh. Kung ano po yung gusto ng nakasakay, yun pa ang nasusunod minsan eh. Dahil ito namang mga politiko, kumukuha sila ng suporta doon sa relihiyon. Dahil nakakuha siya ng suporta sa relihiyon, kaya sunod-sunuran siya doon sa relihiyon na nagsupport sa kanya. Kaya bawal yan eh. Bawal na bawal yan eh. For example, ako, kung mayroon akong grupo, susuportahan ko yung isang kandidato, o yung kapitan, o yung mayor, ganon. Kapag nanalo po yon, may utang na loob yon sa akin. Di kaya kong hawakan yon. Kasi may utang na loob siya sa akin. Nangingibabaw ako. Ganon, mga kaibigan. Kaya, meron talaga sa Revelation chapter 17, meron talaga nakasakay na hayop, na babae doon sa hayop. Meron. At yun po ay yung mga relihiyon na mahilig sumakay sa gobyerno. Alam nyo po yung mga kababayan, maraming mga relihiyon gano'n. Kaya, ay naku po mga kapatid, tingnan nyo, nakasakay na ang relihiyon sa mga gobyerno natin. Mula sa presidente, by tinatawag na presidential advisor. Ano yung tawag doon? Spiritual advisor ng presidente.
spiritual advisor ng congressman, spiritual advisor ng governor, spiritual advisor ng mayor. Aba, ba't may spiritual advisor? May nakasakay. Nilalamon na tayo paunti-unti ng demonyo, mga kababayan. Para ito namang mga pastor, mga mangangaral na spiritual advisor daw, tuwang-tuwa naman. May sahod Tuwang-tuwa naman. Tapos parang feeling nila ay napakataas na rin nila. Talagang mataas kasi nakasakay doon sa hayop. Spiritual advisor ka, ikaw na susunod. Di ako naniniwala yan. Paniwalaan mo ang budhi mo. Sino na susunod? Ikaw ba na spiritual advisor o yung presidente o yung mayor o yung congressman? Meron ka bang magagawa? Ikaw na pastor o ministro or anong tawag, pare o anuman, na bilang isang spiritual advisor, ikaw ba pinapakinggan ng politikong kurakot na demonyo? Baka ikaw ang sumusunod sa kanya Baka bigyan ka lang ng pera tuwang-tuwa ka na sunod-sunuran ka na Tuta ka ng gobyerno niyan, ng mayor, ng gobernador. Naku po mga kababayan, anong pakikisama si Kristo sa Diyos-Diyusan? Anong pakikisama ang Diyos-Diyusan sa templo? Anong pakikisama si Belial at kay Kristo? Bakit siya makisama doon sa gawa ng mga magnanakaw na, naku po mga kaibigan, naghihirap na po ang gobyerno natin. Ay ang mga tao dahil sa gobyerno natin. Nahihirapan na po, nasasakal na po, umiiyak na po ang mga tao. Mga buklis na politiko, sana mabusog na kayo. Kung pwede lang sana, maimpatso na kayo para tumigil na kayo Mga kaibigan at mga kapatid, sana po ay mapakinggan ng mga buklis. Yung panawagan ng taong bayan, umiiyak na po ang taong bayan. Mantagin mo, ang Pilipinas ay pangatlo. Ayon sa balita, pangatlo sa pinakakurap sa buong mundo na gobyerno. Ang katunayan, pangatlo sa balita. Pero ang katotohanan daw, unang-una sa korupsyon sa buong mundo ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga ako, mga kapatid, mas gusto ko pa sana bilhin na ng China nito o bilhin na ng Amerika ang Pilipinas para Amerikano ang maghari sa atin. Para sa ganon, mabawasan man lamang ang paghihirap ng mga Pilipino. Kasi itong mga tarantadong mga Pilipinong nakatugaw sa gobyerno natin, kapwa Pilipino pinapahirapan. Ugali po ng Pilipino, mga kaibigan, mas pinapaboran ang mga banyaga kaysa yung mga kapwa niyang Pilipino. Ganun po katarantado ang Pilipino, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya sana po naunawaan niyo po yung gusto kong ipunto rito. Kung ikaw ay sa Diyos, huwag kang sumakay. Huwag kang sumakay sa mga politikong ganid, sa mga politikong buhaya. Ba't ka nakasakay? Ba't ka nag-i-endorso? Ba't ka pumapabor sa ibang pangkat o ibang grupo? Yung bang ikinakampanya mo, yun bang sinusuportahan mo, hindi pa tarantado rin yan? Yung kinakampihan mong kandidato o grupo o ano tawag doon, hindi ba sila corrupt din? Sino ang hindi corrupt? Sa grupo ni Presidente Marcos, marami din corrupt dyan. Sa grupo ni dating Pangulong Duterte, sa palagay nyo, wala din corrupt. Nako,
Mga kaibigan, mga kababayan. Kaya huwag kang kumampi sa kani-kanino sa kanila dahil pare-pareho yan na alam nyo na. Pare-pareho lang yan eh. Ba't ka kumampi? Ba't ka kumakampi sa kabila? Kalalabanan mo yung kabila. Di ba tarantado din yung kinakampihan mo? Bakit mo kinakampihan? Dahil mayroon kang pabor na nakukuha. Wala kang pinagkaiba doon sa mga businessman na mga ganid na ang gusto lang pakinabang. Kahit masama na yung tao, kahit masama na yung politiko, basta may pakinabang ka, susuportahan mo. Dapat ang Kristiyano, ang sa Diyos, mga kaibigan, wag na tayo makialam dyan. Wag na tayo makialam. Yan po, mga kaibigan. So maraming salamat po, no? Yung nag-comment sa atin, mga kaibigan, na pinagwikaan pa tayo ng bobo, okay lang yon, mga kapatid. Okay lang yon. Galing kay kaibigan na Rex Castro. Sana ay makita natin ang katotohanan. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita muli po tayo.